Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang napakainit na development sa South China Sea, ang biglaang pagdating ng pinakamalaking nuclear-powered guided missile submarine ng US Navy, ang USS Ohio, sa Subic Bay. Sabay naman na lumabas sa balita ang sea trials ng pinakamakabagong aircraft carrier ng China, ang CNS Fujian. Para sa maraming observers, para bang chess match ito sa dagat, isa't isa nagpapakita ng lakas at capability. Pero ang tanong, bakit nga ba nagulat ang China? At ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas at sa buong rehiyon? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bago natin himiin, kailangan nating balikan ang mas malawak na konteksto. Ang South China Sea ay matagal nang mainit na teritoryo. Dito dumadaan ang trillions of dollars na kalakal bawat taon, bukod pa sa mayaman sa oil at natural gas reserves. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit lahat ng claimant states, lalo na China, gigil na gigil sa kontrol dito. Sa nakaraang dekada, mabilis ang military build-up ng China. Artificial islands na may airstrips, radar stations, missile sites, lahat yan ginawa para i-solidify ang kanilang claims. Sa kabilang banda, ayaw namang magpatalo ng US, kaya consistent sila sa freedom of navigation operations at pagpapakita ng military presence sa rehiyon. At dito pumapasok ang dalawang higanteng balita, USS Ohio at CNS Fujian. Ano ba ang USS Ohio? Ito ang lead ship ng Ohio-class submarines ng US Navy. Originally, ginawa ito para magdala ng Trident ballistic missiles bilang bahagi ng nuclear triad ng Amerika. Pero nang bumaba ang pangangailangan para sa ganoong role, 4 sa kanila ay na-convert bilang guided missile submarines o SSGN. Ang ibig sabihin nito, kaya nitong magdala ng mahigit 150 Tomahawk cruise missiles na pwedeng umatake ng target sa lupa mula libu-libong kilometro ang layo. Dagdag pa, kaya rin itong magsuporta ng Special Operations Forces tulad ng Navy SEALs. Ang USS Ohio ay parang silent predator. Normally, hindi mo makikita o maririnig dahil trabaho ng submarine ang manatiling invisible. Kaya nung bigla itong lumitaw sa Subic Bay, isang lugar na puno ng simbolismo dahil dating pinakamalaking US base sa labas ng Amerika, ang mensahe ay malinaw, nandito kami, at handa kaming ipakita ang presensya. Hindi ito simpleng port visit. Ito ay isang deliberate na show the flag operation, isang paraan ng Amerika para iparamdam sa China na kahit anong advanced build-up nila, hindi sila nag-iisa sa South China Sea. Ngayon, lumipat naman tayo sa kabilang kampo. Ang CNS Fujian ay ang ikatlong aircraft carrier ng China, at ito ang pinakamodern at pinakamalakas sa kanilang fleet. Malaki ito, mahigit 80,000 tons ang displacement, halos kasing laki ng US supercarriers. Pero ang mas importante, gamit nito ang Electromagnetic Aircraft Launch System o EMALS, katulad ng nasa pinakabagong US carrier na Gerald R. Ford class. Ibig sabihin, mas mabilis at mas efficient itong makapagpalipad ng mas mabibigat na aircraft kumpara sa lumang SKA jump design. Sa pamamagitan ng Fujian, pwede nang mag-deploy ng China ng mga stealth fighter tulad ng J-35, airborne early warning aircraft tulad ng KJ-600, at iba pang support planes. Para sa analysts, ang Fujian ay hindi lang simbolo ng prestige kundi totoong capability. Kung ma-operationalize ito, mas mapapalawak ng China ang kanilang reach at mas mapapalakas ang kanilang ability na mag-project power beyond their immediate coastline. Kung titignan, hindi aksidente na halos magkasabay ang dalawang pangyayaring ito. Sa isang banda, pinapakita ng China na kaya na nilang gumawa ng carrier na halos kapantay ng US sa kabilang banda. Pinapakita ng US na kahit may Fujian ka pa, narito ang USS Ohio, isang platform na hindi basta-basta kayang e-counter ng carrier. Kasi isipin nyo, ang carrier ay visible, nakikita ng satellites, ng radar, at ng lahat ng mata sa dagat. Ang submarine tulad ng Ohio, invisible threat.
At sa oras na magsimula ang conflict, isang salvo lang ng Tomahawk missiles mula sa ilalim ng dagat ay kayang mag-neutralize ng bases, runways, at command centers. Kaya nga para sa China, nakakagulat ang timing. Habang ipinapakita nila sa mundo ang Fujian, heto naman ang US na tila nagsasabing, "Nice carrier you got there? Pero huwag mong kalimutan na may mga asset kami na hindi mo basta makikita." Kung ilalarawan natin, parang malaking chessboard ang South China Sea. Ang mga pyesa, carriers, submarines, destroyers, Coast Guard vessels, pati na rin mga diplomatiko at ekonomiya. Ang bawat galaw ng isa, may sagot ang kabila. Galaw ng US, padala ng Ohio sa Subic, pagpapakita ng rotational presence sa ilalim ng EDCA, pagpapatuloy ng joint exercises tulad ng balikatan. Galaw ng China, pagpapalakas ng Navy, pagpapatayo ng artificial islands, at paglalabas ng Fujian bilang simbolo ng rising power. Pero ang pinakadelikado dito ay ang posibilidad ng miscalculation. Kapag sobrang lapit ng mga assets, lalo na sa contested waters, kahit maliit na insidente, isang banggaan, isang maling maneuver, isang misinterpreted signal, pwedeng lumaki at mag-escalate sa crisis. Ngayon, para sa atin sa Pilipinas, ano ang ibig sabihin nito? Una, mas lumalakas ang papel natin sa regional security architecture. Dahil sa EDCA sites at sa strategic location ng bansa, nagiging natural hub tayo para sa US forces. Magandang assurance ito in terms of defense, pero kasama rin ang risk na tayo ang unang tamaan kung may conflict. Pangalawa, diplomatic balancing act. Hindi natin kayang putulin ang economic ties sa China, pero hindi rin natin pwedeng isantabi ang security commitment ng US. Kailangan ng matinding finesse sa foreign policy para hindi tayo maipit. Pangatlo, kailangan nating palakasin ang sariling kakayahan. Kahit may alliance, hindi sapat na umasa lang. Kailangan ng mas matibay na Navy, Coast Guard, surveillance systems, at missile defense para hindi tayo laging dependent. At panghuli, dapat tayong maging handa sa anumang escalation. Dahil kung magpatuloy ang ganitong level ng power play sa ating bakuran, siguradong apektado ang ating seguridad at ekonomiya. Kaya masasabi nating, sa pagkakataong ito, China nagulat. Habang pinapakita nila sa mundo ang makabagong Fujian, biglang sumulpot ang isang tahimik pero nakakatakot na mensahe mula sa Amerika, ang USS Ohio sa Subic Bay. Parang tug of war sa dagat. Ang isa nagpapakita ng bagong laruan, ang isa nagpapakita na may baraha pa rin silang mas malalim at mas nakakatakot. Pero tandaan natin, hindi lang ito usapin ng militar. May aspeto rin ito ng ekonomiya, diplomasya, at regional stability. Sa huli, lahat ng bansa sa ASEAN, kabilang ang Pilipinas, ay may stake para hindi mauwi sa giyera ang ganitong power play. At dito nagtatapos ang ating episode. Ano sa tingin nyo ang mas nakakatakot na puwersa, isang makabagong carrier tulad ng Fujian, o isang invisible submarine tulad ng Ohio? At paano dapat mag-navigate ang Pilipinas sa gitna ng dalawang higanteng ito? E-comment nyo sa ibaba ang inyong opinyon. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang malalalim na diskusyon tungkol sa defense at seguridad ng ating rehiyon.